Greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, no? Kayo ay nasa mabuting kalagayan. O sa mga baguhan pa lang po, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan o tinatalakay o natalakay sa ating mga videos ay wag po niyang maituring ni isang legal opinion pagkos consider or discussion for academic and information purposes only. If you have compelling legal issues, always consult your lawyer in your community. Okay. O bago tayo magpatuloy, no? Sa mabaguhan pa lang na hindi pa nag-subscribe, please i-click po ninyo yung subscription button at saka po i-click din yung thumbs up, no? At saka paki-share po ang ating mga videos, and don't forget, i-click po ninyong notification bell upang sa ganon, pag meron po tayong panibagong mga videos i-upload o meron tayong mga live streaming, no? Ay meron po kayong oportunidad na mapanood, no? Ang ating update kayo sa ating mga videos, no? Tulad ng sinasabi natin, lamang ka na pag may alam sa batas. So paki-share ito ating mga videos, no? Ating napag-usapan sa inyong kaibigan, kamag-anak o kakilala upang sila din may mapulot o may matutunan, no? Sa ating napag-usapan. Because for all you know, ay ang ating pong mga pag-usapan dito could be applicable to them sa kanilang situation kung hindi man ngayon or maybe sa mga hinaharap. Okay, bago tayo magpatuloy, no? Ang ating po munang tatalakayin sa ating trivia, no? Sa ating lamang ka na pag may alam sa batas ay yung palagi nating narinig na reclusion perpetua. Ay, ano ba yung reclusion perpetua, no? Ibig sabihin kasi niya, no, pag ang isang tao, no, ay nakagawa ng krimen, okay? At siya ay nasintensya ng reclusion perpetua. Ang ibig sabihin po niyan, no, sa ating revised penal code ay siya ay habang buhay na makukulong. So yan po ang ibig sabihin ng reclusion perpetua. Okay. Ang ating pong tatalakay, no, sa video ito ay pinadala po sa atin ng ating masugid na taga-subaybay. Itago po natin siya sa pangalang si Percy Collections. Sabi niya sa atin ay may nabili daw siyang property 16 years ago, no? Hindi pa nailipat sa buyer. Okay? Now, pwede ba daw ibenta? So, sabi niya, ito yung facts niya, ha? Sabi niya, ay 16 years na daw, ito yung nabili niya, no? Nasa kanya daw yung titulo ng lupa. Pero ang ginamit niyang pangalan ay, ang title is yung mother title. So, presumably, ito ay siguro ay galing sa, tama nga, no? Kasi sabi niya, meron akong extrajudicial settlement of estate with deed of absolute sale at kasama yung mother title, no? At nasa akin daw yung iba pang mga dokumento. So, ang tanong niya ngayon pwede ba niyang ibenta yung kanyang nabili kahit hindi pa nailipat sa kanya as the buyer? Okay? Tulad po ng ating sinasabi, no? Pag kayo'y nagkaroon ng bilihan ng property, okay? From the time na nagpirmahan kayo ng deed of sale, okay? Automatic po yun. Ang ownership po ng property, kahit hindi pa ito nailipat sa pangalan ng buyer, okay? For as long as nagkaroon na ng perfection of the sale at nagkaroon ng meetings of the minds, nagkaroon na ng bayaran, okay? Katulad nito, binigay niya sa inyo yung titulo, okay? Nagpirmahan na kayo ng extrajudicial settlement of estate with the deed of sale. Ang ibig sabihin nito, nagkaroon na ng delivery. So, perfected ng inyong contract. At ang pagmamay-ari ng lupa ay nasa transfer na sa pangalan ninyo, although hindi pa ito nailipat sa Register of Deeds at sa Assessor's Office. In short, ownership po ang ating pinag-usapan dito. Dahil kayo yung owner, that means you have the right to dispose that property. That dispose means pwede ninyong isanla ay pwede ninyong ibenta. Ang question kasi ngayon ang tanong sa atin ay pwede ba niyang ibenta kahit hindi pa nailipat? Yes, pwede po, no? Kasi karapatan po ng owner yan. Kayo yung owner Kaya lang, ayun, ito yung sinasabi natin kaya lang. Dahil hindi pa ito nailipat sa inyo,
ay dapat maging aware ka at saka yung magiging buyer mo na mayroon pong legal consequence yan, adverse consequence. Dahil 16 years na ninyong hindi nailipat na asikaso, ay napaka lumubo na po ang inyong mga penalty at interest charges sa mga taxes. Now, let us just hope na dahil mayroon kayong extrajudicial settlement at sinabi ninyo na mayroon kayong ibang mga dokumento, ay itong dokumentong ito ay proof na nagbayad na ng estate tax, documentary stamp tax, at saka capital gains tax. Yung seller, no? Nagbayad na. Kasi kung hindi, naku po, ang laki ng inyong babayaran dito kung hindi pa kasi bayad yan, okay? Ang transaction ninyo, no, between yung seller sa una ay lumulubo po ang inyong yearly po yan, no? Ang penalty at interest charges ay lumulubo po, no? May compounded interest po ito na 20% per annum doon po sa tax due. So, kung ibebenta niyo yan, i-disclose niyo yan doon sa buyer. No, sabihin mo, ito may property akong nabili, no? Whether this is already paid or not, ang mga taxes i-disclose niyo. And then kung hindi pa, alam niya na mayroon siyang gagawin, no? Mayroon siyang challenges, no? Including yung pagbayad ng mga kaakibat ng mga taxes at compliance ng pagpalipat ng titulo. Halimbawa, kahit na may extrajudicial settlement na kayo, kailangan meron din pong publication niya, no? Sa sa newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks. Okay? Pag na-comply na po ninyo ito, okay, magkaroon po kayo ng tinatawag nating certificate authorizing registration, yung ICAR, na galing sa Bureau of Internal Revenue. Ngayon, maalala ko pala, okay? Dahil meron po tayong tinatawag na estate tax amnesty at ito be extended, no, until June 14, 2025, ay maaari po ninyong sabihin doon sa mga heirs kung hindi pa bayad yung mga estate taxes, okay, ay na mag-avail sila ng estate tax amnesty nito upang sa ganun ay hindi na sila magbabayad ng penalty at interest charges. Kung hindi, yun na lang basic estate tax ang kanilang babayaran. Okay? So, sana, no, nagiging maliwanag po ito, ha, sa mga kababayan natin. Kasi marami po tayong narinig na sa ganitong mga sitwasyon, no, na nagbenta, nasa kanila yung ang titulo, akala nila safe na sila, wala nang problema. At sa kanilang ayusin pag may time na kasi nga wala nang time. So, wag po tayong maging negligent dito, pabaya, no? Kasi every time na hindi po natin nababayaran ang ating obligasyon sa gobyerno, meron po yan, o lalo na mga taxes, ay mayroon po niyang tax consequence or adverse consequence na at the end of the day, kayo rin po ang magdurusa. Okay? So I hope, Percy, no, na nasagot natin, nabigyan natin ng katugunan ang inyong katanungan. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo, no? I hope na nagkaroon tayo ng, again, kaadagdagang kaalaman sa bidyong ito, no? At lamang na kayo pag may alam sa batas. Hanggang dito muna at see you in the next video at saka live streaming natin. Bye-bye and have a wonderful evening, morning man yan, o afternoon, no? Kung saan man kayo naroroon, no? We are in the different, mga kababayan natin, we are in different time zone. Okay? Bye for now at see you in the next video natin. Salamat.